Bible on Psalms 27, verse 4. Praise the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Imagine, one thing, isang bagay lang ang kanyang desire na kanyang hahanapin. At ito ay masusumpungan niya sa Panginoong Diyos, sa buhay na Diyos. So ganun din po sa ating buhay. God is enough for all of us. He is enough for you. He is enough for me. Kahit nag-iisa siya, siya ay complete para sa atin. Siya ay complete para sa atin, both temporal and eternal. Nandyan sa Kanya ang lahat. Dito man sa ating pamumuhay sa sanglibutang ito at sa kabilang buhay, kumpleto, ibibigay niya ang lahat for our goodness. Ibibigay niya ang lahat for our blessedness. Ibibigay niya ang lahat for our comfort. Ibibigay niya ang lahat ng mga kabutihan para sa atin. Samantalang ang opposite na kaaway ng Diyos, walang ibang binigay. Kapahamakan, kapighatian, both temporal and eternal. Kaya pasalamat tayo sa Diyos dahil kinuha niya tayo doon sa kamay ng kanyang kaaway. So sinabi niya dito, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kaya kung meron man tayong i-desire sa buhay natin, walang iba ang Diyos. Siya lang. Kailangan wag tayong mawala sa Kanyang presensya, wag tayong mawala sa Kanyang direksyon sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Basahin natin ang Psalm 73, verse 25. Praise the Lord. Whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. Yes, wala na tayong dapat i-desire. Ang Diyos lamang, nag-iisa lang. Huwag siyang mawala sa ating paningin, huwag siyang mawala sa ating isip, huwag siyang mawala sa ating puso, huwag siyang mawala sa buong ating pagkatao. Siya lang. At tayo ay iingatan ng Diyos. Tayo ay ibibless ng ating Panginoong Diyos. Napakarami ng pangyayari sa mundong ito na kinapahamak ng mga tao. Hindi lang sa physical, kundi lalot na sa spiritual. Dahil hindi na sila naalis sa kasalanan, hindi na sila naalis sa deception ng masamang espiritu, hindi na sila naalis kahit paman sa mga kalikuan. At hanggang namatay na lang sila sa kakapahamak ng kanilang eternal soul. Kaya napakahalaga ang Diyos sa ating buhay. Kahit isa lang ang ating desire, siya lang, kumpleto naman ang kanyang ibibigay po sa atin. Basahin pa natin bakit kumpleto tayo. Job 41:11. Praise the Lord. Who hath prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Yes. Sinong makakapigil sa akin na aking babayaran siya? Gagantihan siya. Whatsoever is under the whole heaven is mine. So ibig sabihin yan, pag ang Diyos ang siyang ating desire, siya ang ating inuna, siya ang ating pinaniwalaan, siya ang ating tinatawag, siya ang ating pinapasalita para sa ating gabay. Kumplito tayo. Bakit? Ang lahat nasa ilalim ng langit. Wala nang iba dito sa lupa yan. Kanya.
Tingnan mo yung mga testimonies ng ating mga kapatiran sa Canada. Paano sinulbad yung mga kahilingan ng mga anak ng Diyos. Salamat tayo dahil yung mga membro natin doon na nag-aabang na maging PR sila, miraculously tinupad ni Lord Jesus. Hindi mo maasahan, ang dami nang napauwi sa Pilipinas ng mga Pilipino. 100,000 napauwi. Hindi na nila, nag-aral sila doon, gumastos sila doon. Grabe. Pero napauwi lang din sila. Hindi nila na-get yung kanilang desire na doon na sila mag-reside, doon na sila maging residente. Pero yung mga anak ng Diyos na hindi humiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, tingnan mo, kanya ang lahat, immigration, kanya lahat ng mga empleyado dyan sa Canada, kanya lahat. Ginawa niya ng paraan para sila ay hindi masayang yung kanilang effort, pati ang mga magulang na nagpadala sa kanila doon. Tinugon ng Diyos. Bakit? Pag sinabing under heaven, kanya, pati yung puso ng tao, pati yung isip ng tao, lahat sa kanya. Magagawa niya ang lahat. So ngayon, bago lang balita kay Reby. Yung nawala na provincial nominee ba yan? Bigla siya naka-avail. Binigyan na siya ng invitation to apply for permanent residency. To God be the glory. So, hindi lang yan, ang daming mga answered prayer. Napaka-importante. Hindi lang sa mga nasa abroad, pati dito. Basta gusto lang ng ating Panginoong Diyos, huwag ka lang mag-alinlangan. Kaya, importante din itong mga pastors na ginagamit ng Diyos, na nilalagay sa bawat kongregasyon, na wala nang ibang gagawin ang mga pastors, dapat ituro yung sa Diyos. Ituro yung direct galing sa Diyos. Kasi yun naman ang dinaloy lang ng Diyos sa mga pastors na ipapadala niya para gabayan ang mga naniniwala sa Kanya. Basahin natin yan. Jeremiah 3:15. Praise the Lord. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yes, bibigyan ko kayo ng mga pastors according to my heart. Kaya, malaman mo yung mga pastors na nagbibigay ng salita ng Diyos according to the heart of God. Dahil wala silang ibang sinasabi. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa salita niya, yun din ang sinasabi nila. Hindi pwede pastor ka tapos naging politician ka. Pastor ka, naging entertainer ka. Pastor ka, naging kung ano yung role ng iyong pag-handle ng iyong kongregasyon. Hindi po. Pastor ka, you must act as God. Kung ano yung salita ng Diyos, yun din salita mo. Ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun din ang ipagbabawal mo. Kung ano yung turo ng Diyos, lahat, ituro mo lahat. Pag sabi ng Diyos, ipatupad ang lahat ng aking lahat na kautusan, lahat ibigay mo rin. Kasi sila yung gagamitin ng Diyos. I will give you pastors according to mine heart. Kasi gagawa sila according to the heart of God, which shall feed you with knowledge and understanding na nagmula sa Diyos, nagmula sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, isa lang ang desire mo, ang Diyos, kumplito ka na. Praise the Lord. Itong verse na ito na sinabi ni David sa Psalms 27 verse 4, merong tatlo dito na kahilingan niya. Una, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yan ang una. Ikalawa, to behold the beauty of the Lord. Ikatlo, and to inquire in His temple. Bakit? Una, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Pag sinabing
dwell, yun na nga, you are not just visitor. Hindi ka lang visitor. You are a dweller. Pag sinabing dweller, you are PR, permanent. Yung permanent residency mo, nandyan sa house of the Lord. Praise the Lord. How long? All the days of your life. Bakit? There is danger if you stop. Kasi ang sinabi ng salita ng Diyos, He that shall endure unto the end, maliligtas ka. So kailangan i-budget mo na yung isip mo, yung mindset mo na huwag ka nang mawala sa house of God. Kasi critical ang ating kalagayan sa mundo. Mahinto lang tayo, mawala lang tayo sa salita ng Diyos, sisingit kaagad ang dyablo. Tingnan mo si Adam at si Eva. Ni-recite nga nila yung batas ng Diyos, pero gitwist pa rin ng masamang espiritu. So, you have to dwell in the house of the Lord all the days of your life. Not only to observe, not only to see, to view something, but to perform. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Kasi ang pinapa-perform ng Diyos sa atin, yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness. Yun na yung ikalawa dito na to behold the beauty of the Lord. Not only to behold the beauty of the Lord, but to acquire the beauty of the Lord. So unahin natin yung that I may dwell in the house of the Lord. Bakit? Basa. John 15 verse 4. Praise the Lord. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Yeah. Anong meron dito sa house of God? Salita ng Diyos. O ang Diyos mismo, nandito. O ang ating Panginoong Hesukristo, nandito. So kailangan ka mag-abide. You are not just a visitor. Pag sinabing dweller ka sa lugar na yan, you abide. You are permanent resident of that place. Praise the Lord. For what purpose? Kasi kung lalabas ka dyan, hindi ka magbunga. Para kang sanga, except mag-abide ka, mag-dwell ka sa vine, hindi ka magbunga. Anong bunga yun? Hindi yan bunga na prutas na material, literal. Bunga means works. So anong ibubunga mo sa righteous and holy vine? Righteous din. Righteousness. Holiness. Bakit? Gaano ka-importante yung bunga na yan? Yan yung maghahatid sa iyo sa kaharian ng Diyos. Kasi pag ang bunga mo, kasalanan, unrighteousness, unholiness, ungodliness, doon mo yan tatanggapin sa kapahamakan ng kaluluwa mo. The result or the consequence of that, the wages of sin is death. Ganun ka-importante. Hindi magsimba ka lang, wala kang ginagawa sa kanyang kautusan, sa kanyang counsel, para magbunga ka ng good works, magbunga ka ng righteousness tsaka holiness. Dapat magbunga ka. Yan ang purpose, mag-abide ka sa vine. Yan ang purpose, mag-dwell ka sa house of God. Tingnan mo yung baguhan natin na nag-alive. Sabi niya sa akin, kinumusta ko siya. Sabi niya sa akin, Pastor, sige kong agto dito sa amot, asa nga lugar, saan na lugar. Naga-rosary ako, naga-iyak ako. Di nag-advise ako sa kanya. Sabi ko, binawal yan ng Diyos, ang rosary. Kasi, repetition of prayer yan. 10 Our Father, 10 Hail Mary, repetition of prayer. Binigyan ko siya ng verse. Kaya, sa pagpatuloy natin sa pagpakinig ng salita ng Diyos, babaguhin ka talaga ng Diyos. Aalisin niya yung mga itinatag
ng mali na practices, mali na doktrina, salungat sa katuroan ni Jesus Christ. Kaya nga, sinaway nga ni Jesus yung nagagawa niya. Kayo, akala nyo dinidinig kayo ng Diyos sa mga repetition of prayers ninyo. This is how you pray. Para ka lang nagharap ng ama mo. Makipag-usap ka. Hindi memorize. Hindi balik-balik. Sige daw, may anak ka. Maghingi sa iyo, balik-balikin niya. Ano ngayon ang perception mo? Ano ba itong batang ito? Ano akala niya sa akin? Bingi? Ano akala niya sa akin? Hard to understand? Anong akala niya sa akin? Walang damdamin, hindi ka agad nadaramdaman yung hinihingi. Bakit balik-balikin mo? Yan pa lang. Isang malaking kamalian na yung balik-balik na prayer at memorize. O kaya, tinuruan ni Jesus Christ, this is how you pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Kiusap ka ba? Kung ano yung sitwasyon mo, yun yung sabihin mo. Hindi ka yung sitwasyon mo sa isang taon ng nakaraan, ganun pa rin ang sasabihin mo. Walang pagbabago. Ano yung kausap mo? Bato? Walang pangunawa? Revolto? Kaya siguro na ginagawa nila yun kasi yung hinaharap nila mga bato. Hindi makabadlong, hindi makasaway. Pero kung si Lord Jesus pasalitain natin, nag-akala kayo yung repetition of prayer, dinidinig kayo ng Diyos. So ibig sabihin niyan, He correct those kind of way of prayer, repetition of prayer. Nag-reply siya sa akin. Sabi niya, sorry pastor, matagal akong nakareply sa chat mo kasi nag-brown out dito sa lugar namin. Salamat po, ngayon ko lang nalaman yan. O di, praise the Lord. Habang nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos, God will change you. And that is the importance to dwell in the house of God continuously. Kasi ang dami nating na-obtain na mga previous teachings, previous doctrines, previous habits, previous practices na kung ang salita ng Diyos ang ating papakinggan, mali pala yun. Like myself, ganun din sa buhay ko. Brad Pablito, diboto yan. Pasitain mo yung pagkadiboto niya noon. Pero at the same time, dibote. Lasinggo. Paano siya nabago? Sa pagpatuloy niya sa salita ng Diyos. Na-change. Nabago yung buhay mo. Iko-correct talaga tayo ng Diyos. Bakit? Ano pala ang purpose ng Word of God? All Scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for correction. Ito yung magko-correct sa atin. For reproof, pagsasaway. For instruction in righteousness so that people that would like to go to heaven might be perfect, thoroughly furnished. Kumplito ito. Alam mo yung bahay na furnished? Alam mo sa Canada, according to our experience, pag magpunta kami ng ibang lugar, magbubuk yung mga kabataan nating membro doon, sila yung magagaling maghanap ng mga bahay na parang staycation ba? Furnish. Pag naka-indicate doon, furnish. Wala ka nang dadalhin na lutuan, nandoon na. Wala ka nang dadalhin na washing machine, nandoon na. Wala ka nang dadalhin na kumot. Wala man palang lamok doon. Wala, furnish na. So, tayo, kung gusto natin makumpleto na walang makahadlang sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos at walang makahadlang sa mga prayers natin. Kaya minsan yung mga prayers natin nahadlangan, hindi naririnig. According to Isaiah 59 verse 1 and 2, yung ating mga kasalanan na nagagawa natin na akala natin tama, yun ang hadlang. Ngayon, kinokorek tayo ng Diyos to remove it, to uproot it. Para bunutin natin yan. Kaya, habang nagdidwell tayo sa house of God, kinokorek tayo ng Diyos. Praise the Lord. Para yung mga bunga noon, na mga mali, yun ang malagas. Para ang bunga na nandito ka na natanim sa house of God,
yung vine na si Jesus, yun na yung righteousness, holiness. Kaya, purpose niyan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Basa, Ephesians 2:6. Praise the Lord. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Yes, you are being raised up. Anong raised up? Alam mo yung mga bata, pag makakita ka ng bata na mga pilyo, ang isip ka agad ng mga observers, ay paano kaya gi-raise up ng parents niya? Hindi siguro yan binabadlaw. Hindi siguro yan dinidisiplina. Kung magpunta ng bahay ng classmate, hindi man lang marunong doon lang, nakahiga lang doon sa kwarto pag overnight. Hindi man lang magbangon ng maaga para magtulong man lang manghugas ng plato. Paano kaya yan gi-raise up ng mga magulang nila? Di ba? Tayo, raise up tayo sa loob ng simbahan. Praise the Lord. Raise up tayo sa gospel of the kingdom of God. Raise up tayo sa word of God. Then, ang purpose niyan, para yung buhay natin maging matuwid, maging banal, maging tama sa mata ng Diyos, para you will sit in the heavenly places in Christ Jesus. Praise the Lord. Makasama ka sa kaharian ng Diyos. Kaya ganun ka-importante. Why you want to dwell in the house of the Lord all the days of your life. Para maka-abide ka dyan sa salita ng Diyos, para bubunga ka. Kaya willing ka, kaya ang reply ko sa baguhan, thanks for being teachable. Salamat po for being teachable. Hindi siya nagalit sa akin, hindi siya nag-reason out, hindi siya ano-ano pa yung mga explanation, justification. Wala, basta sinabi niya lang, salamat po, ngayon ko lang ito nalaman. So, she is willing to amend her ways. Praise the Lord. Ganon. Kaya makapasok sa langit nyo lang humble. Ang makapasok sa langit nyo lang contrite heart. Mahinusulon nga kasing-kasing o mapainobsanon nga espiritu, maura na yung makasulod sa langit. Kay teachable man. Willing man mag-repent sa mga mali. Pag na-correct ka, pag na-reprimand ka, na-rebuke ka, o di willing ka mag-humble, willing ka magpakumbaba. Yan ang importance why we should dwell in the house of God. Ikalawa, to behold the beauty of the Lord. Basahin natin. Psalms 90:17. Praise the Lord. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Yes. Kailangan ang beauty of the Lord mapunta sa atin. So yung temple, yung sanctuary, hindi yan place of ceremonias. Hindi yan place of many things. Tapos walang word of God. That is the place where the word of God is being preached and teach. Tapos, i-adapt natin yan sa buhay natin. I-apply natin yan sa buhay natin. Para yung beauty ng Diyos mapapunta sa atin. Then, dapat pagtibayin mo kasi ugain ka yan. I-shake ka yan. I-tempt ka. I-test ka ng masamang espiritu. Yung bang tuksuin ka naman para mawala ka naman. Kaya kailangan establish yung work ng iyong mga kamay. At yan ang hingiin natin kay Jesus. Lord, establish our works of our hands. Establish thou it. Hindi ka na makilos. Hindi ka na matukso. Kung tinalikdan mo na yung paglalasing dahil maimpyerno ka, according to Galatians 5:19 to 21, pag tuksuin ka sa labas, huwag mo nang balikan. Establish ka na ba? Kung mali yung mag-pray ka ng rosary, repetition of prayer, huwag mo nang balikan. Establish ka na. Hindi ka na magsamba ng mga idols kasi mali yan. Exodus chapter 20, 1 to 5. Psalms 119, 4 to 8. Tapos, saan papunta yan? Sa impyerno. Revelation 21:8. Isa dyan, idolatry. O di, huwag mo nang balikan yan. Pag may mga tukso, may mga persecution, para pilitin ka, huwag kang
uga. Manindigan ka. Praise the Lord. Huwag kang dapat establish ka. At saka, mga anak ng Diyos, sabihin mo, Pastor, permiro na itong kita, walay ko na magibadlong, babae ko niya, nagpantalon ko. Minsan, yung mga baguhan, hindi mo pwede i-direct. Kung yung bata, hindi yan naging adult, overnight, dumaan yan sila ng didi, dumaan sila ng gatas, dumaan sila ng Cerelac, dumaan ng lugaw, bago yan magkain ng mga matitigas. Ganon din ang pag-handle natin sa mga baguhan. Praise the Lord. Kailangan meron tayong tinatawag na wisdom how to handle them. Pero kung magpatuloy sila sa salita ng Diyos, diyan mo na ipasok ang pag-correct. Praise the Lord. Kasi habang nagpapatuloy ka sa house of God, makinig ka ng word of God, i-change ka ng Diyos from glory to glory. Pasa. Gaano ka-importante ang mag-dwell ka sa house of God. 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yes. Pag nandito ka sa nag-dwell ka sa house of the Lord, para kang tumitingin sa glass. Ibig sabihin yan, transparent. Kikita mo. Yung glory ng Diyos, mag-reflect yan sa iyo from glory to glory. Pag sinabing from glory to glory, there is a so-called process. Babaguhin. God will change you time to time, until you will be perfect. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At tapos, kung nung una, marami tayong mga practices na mga mali, tapos kinorek tayo sa salita ng Diyos, huwag mo nang tingnan yun. Basa. Psalms 119:37. Praise the Lord. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Yes. Tinuro ng Diyos sa atin na mali ito, mali yan, mali ito, mali yan. Huwag mo nang tingnan yan. Kasi ang bagay na tinitingnan mo, yun yung ginagawa mo. So, i-turn mo na yung eyes mo from beholding vanity na dati mong practices na mali. Tapos, dito tayo maging quicken sa way ng Diyos. Sa turo ng Diyos, sa inuutos ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, dyan ka quicken. Alam mo quicken? Buhay ka dyan. Active ka dyan. Doer ka dyan sa way ng Diyos. Yung mga vanity noong unang panahon na mga ginagawa natin na papunta pala sa kapahamakan natin, turn away your eyes from beholding vanity. Huwag ka nang lumingon doon. Praise the Lord. Alam mo yung one thing? Meron ding one thing si Paul. One thing na ginagawa ko, forgetting those things which are behind. Turn away your eyes from beholding the previous vanity and look forward. I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Doon ka na sa way ng Diyos. Ano pa? Si Mary Magdalene, may one thing din. Sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you are cumbered in many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen. Bakit? Word of God. Praise the Lord. Pinapakinggan niya. Kumplito ka dyan. Kaya napaka-importante talaga yung one thing na yan. And that is God Himself. Ang Diyos yan mismo. Basa pa. Proverbs 23:26. Praise the Lord. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Yes, ibigay na natin yung puso natin sa ating Heavenly Father. Hinihingi niya yan sa atin eh. Give me your heart. Sabi dyan, my son, give me your heart, and let your eyes observe my ways. Ibigay mo na yung puso mo sa Diyos. Let Him manage over it. Let Him be the pilot of your heart. Siya na yung mag-pilot.
para makarating tayo sa destination, sa kaharian ng Diyos. Ang pilot, importante. Kaya nga yung mga eroplano na hinahijack, karamihan niya nakakrash, mahulog. Bakit? Pag yung pilot ang ginalaw mo, at hindi na maniover ng pilot yung paglipad at pagland doon sa destination, wala. Pahamak talaga. Kaya, napaka-importante ang magpa-pilot sa puso natin. It must be God. Praise the Lord. Okay, bigay mo yung puso mo. Bigay mo yung, ano ba yung tawag dyan sa cockpit? No? Cockpit. Nandoon lahat yung ginagawa ng pilot. Yung manubela, yung radar nandyan, yung elevation, yung altitude, speed, lahat. Nandoon sa cockpit na lahat. Paano mo pakilusin yung mga mechanism. Ibigay mo na yung puso mo sa Diyos, yung cockpit. Let Jesus pilot your heart. Amen? Praise the Lord. Last, sabi niya, to inquire in His temple. Marami tayong mga katanungan. O kung kayo na mga baguhan, may mga tanong kayo na minsan napipreach ko, tapos natatamaan kayo, magtanong kayo. Pwede kayo mag-chat sa akin. Gagamitin lang ako ng Diyos to answer you. Kaya ang Diyos, He has the complete information that we can have any query we will ask from Him. He will give it completely. Praise the Lord. Kaya kayo mga baguhan, magtanong kayo. Huwag kayong tamaan na kayo sa salita ng Diyos. Ginagawa nyo pa rin. Kasi hindi kayo nagtatanong. Magtanong kayo para ma-clear sa isip nyo. Ma-establish sa puso ninyo ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Let not those things just parang passing lang tapos hindi mo, okay lang ginagawa mo. Yung bang kusa ka na, ay mali pala yun. Lord Jesus, forgive me. Hindi ko na gagawin yan. Ayun palang sinabi ni Pastor sa preaching niya, yun pala ang tama, ito pala ang verse. Lord, I will obey it. Okay, hindi na kayo magtanong. Okay, kinukumply niyo na. Pero kung parang alanganin kayo, ang tagal ko ng practice habit ito, mali pala ito, mali kaya ito. Sige lang, okay lang siguro, God is understanding. Wag. You have to inquire the Lord. Praise the Lord. Basahin natin. James 1:5. Praise the Lord. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Yes, walang pag-alinlangan ang Diyos magsagot. Kulang ka ng kaalaman, kulang ka ng wisdom, humingi ka sa Diyos para maggabayan ka at ibibigayan ng Diyos liberally. To all men, regardless what is your profession, regardless what is your state. Pobre ka, mayaman ka, lalaki, babae ka, professional ka, non-professional ka, kahit sino. Ibibigay niya ng Diyos, liberally, freely. Yan. Ano pa? Dito sa temple or sa sanctuary o sa house of God, inutos ng Diyos na ituro lahat. Praise the Lord. O kaya lahat ng mga questions ninyo, mga queries ninyo, ibuhos nyo na yan para makorek. Anong dapat makorek? Lahat kasi, hindi pwede partial. Last verse, pakibasa. Luke 10:42. Matthew 28:20. Sorry. Praise the Lord. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi ka hihiwalayan ng Diyos kasi kumapit ka sa Kanya. Hindi ka hihiwalayan ng Diyos dahil nag-inquire ka sa Kanya. All things, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Lahat. Anong lahat? Dress code, haircut, o hair code. Ano pa? Sa mga inumin, may mga inumin na pinagbabawal ng Diyos, yung mga makalasing. Praise the Lord.
Sa pagkain, may pinagbabawal ang Diyos, yung dugo. All things. Paano ang baptism? In Jesus' name, yan ang turo ni Jesus Christ. Yun ang ginawa ng mga disciples. Praise the Lord. All things. Baptism, food, clothing, conversation, paano tayo maggawi, lahat na. Yung kabanalan, yung katuwiran ng Diyos, paano magsamba, lahat. Bawal magsamba ng mga Diyos-Diyusan. Magsamba tayo in the Spirit, worship God in spirit and in truth. Come into the house of God with an open face. Huwag tayong magpakunwari dito. Kailangan lahat yan. Tuturo ng Diyos. Kaya, hindi mo naman pwedeng isahan lang yan gagawin eh. Hindi mo yan pwedeng one time mo lang yan ituro lahat. Nako, ang haba. Kaya, continue ka lang. Praise the Lord. At God is changing you from glory to glory. God is changing you. Babaguhin ka hanggang ma-furnish ka. Wala ka ng kulang. Then, kung sa aeroplano pa, nakaglide ka na. Alam niyo, aeroplano, mabigat yan eh. Bakit mas mabilis ang speed ng aeroplano pag nasa 30,000 feet above sea level? Dahil malayo siya sa gravity, magaan na siya masyado. Nakakatipid yan ng gasolina o ng kanilang fuel. Tayo, magsimula parang mabigat kasi marami bang i-change sa buhay natin ng Diyos. Pag na-establish ka na, nakaglide ka na. Praise the Lord. Mararamdaman mo na. Dadaan ka muna. Sa simulain, grabing pressure, grabing persecution, grabing adjustment. Daming mga persecutions sa buhay mo. Pero steadfast ka lang. Unmovable ka lang. Pag nakaglide ka na, marami ka na magagawa sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya, napaka-importante ang one thing na ito, pero lahat. One thing but all things galing sa Diyos. Hindi kayo one thing, something lang. Hindi kayo one thing, partial. Hindi. One thing, all thing. One thing, complete. Dahil siya ang Diyos na magkongkompleto sa atin. Temporal and eternal benefits. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po.